Sa lungsod na unti-unting tumatayo, bawat gusali pangakong inaabot ang langit. Ngunit sa lilim ng pag-unlad, may tahimik na banta. Isang kagat, maaaring isang buhay ang kapalit. Tahimik kung dumapo, mapanlin lang kung umatake. At sa lungsod na ito, ang laban ay hindi lang sa sakit, kung hindi sa sistema at kultura ng pagkalinga. A dog is a man's best friend, ika nga. Ngunit hanggang saan kaya aabot ang pagkakaibigang ito, lalo na kapag buhay ang nakataya? Isa si Alyashin sa 64% ng mga Pilipinong may alagang aso sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, namana niya ang pagmamahal sa aso sa kanyang pamilya. Kasabay ng pagkalingang kanyang ibinibigay sa mga asong kanilang tinuturing na kapamilya ay ang maraming beses na nitong pagkakagat. Sa kanyang bilang, 3 beses na siyang nakagat ng mga asong alaga mismo nila o ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Actually, I was bitten like 3 times. First one was when I was 3 years old. Aso ng pamilya yun. Actually, halos lahat kami sa pamilya mahilig sa aso. Then, yung grandmother ko, isa sa may pinakamaraming aso sa lugar namin nung time na yun. And then, nung 3 years old ako, what I remember is that pinapakain ko sila and then I have this favorite pup. Siyempre, bata ako, mahilig sa cute. Meron akong gustong tuta. Ngayon, pinapakain sila. Nauunang ubusin ng malaki yung kanya. So, kinakainan niya yun sa tuta. And then, tinataboy ko yung malaki. Siguro, dahil doon nainis, doon ako kinagat. So, until now, meron akong peklat dito malapit sa mata. And from what I was told, yun daw ay pangil ng aso. So, sabi ni mama, nagulat na lang daw siya, dala-dala na ako dito. Tapos, yung kulay pink kong dress, kulay red na siya dahil marami nang dugo. 30,000 hanggang 45,000 na dinatayang bilang ng mga aso sa Puerto Princesa ayon sa City Veterinary Office. Ito ay halos isa sa bawat 10 mamamayan ng lungsod. Kasabay ng paglobo ng populasyon ng mga tao ay ang pagdami rin ng mga aso. Para sa ilan, ang pagdami ng aso sa Puerto Princesa ay kaakibat ng pag-unlad. Para naman sa iba, ito ay may dalang gulo at perwisyo. Pinagsisikapan ng Puerto Princesa na ma-declare siyang negative sa rabies for the past years pa. Pero may mga sporadic pa na cases ang Puerto Princesa pagdating sa rabies. Ang rabies ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, kalmot o laway ng hayop na may impeksyon. Kapag umabot na sa utak ng tao, wala na itong lunas. Halos 20 taon na sa serbisyo si Dr. Indira Santiago ng City Veterinary Office. Ayon sa kanya, malaki na ang ibinaba ng mga kaso ng rabies sa mga aso sa lungsod. Ngayong 2025, target ng city government na mapigilan ang pagkalat ng rabies sa lungsod. For this 2025, meron tayong nakaambang bakuna na ipapurchase for 30,000 heads of dogs. So, iniisip natin na kung ma-implement natin to, at least makuha natin yung 80% ng dog population, makabuffer tayo ng malaki-laki para hindi tayo maapektuhan ng rabies. Nitong mga nakalipas na buwan, isang kaso na nagwawalang aso ang nai-report na nangagat ng 6 na tao at 4 pang mga aso sa Barangay Napsan. Ayon sa City Vet, ito ang unang kaso ng hinihinalang rabies case sa lungsod ngayong taon. Barangay Napsan, merong report na meron doong aso na nakakagat ng 6 na tao, kung di ako nagkakamali, parang 4 na adult na, tsaka 2 bata. Tapos 4 na aso. So, nireport naman sa City Health at na-vaccinate naman. Yun ang narinig kong nung na-interview namin yung concerned individual kasi dun sa farm niya yata nangyari. May 4 na asong nakagat dun sa aso na suspected ng rabies. So, dun sa 4, pinabakunahan natin lahat. Supposedly, ang guidelines ay kapag nakakagat na, hindi na babakunahan. Pero ang akin lang, sabi ko kung maagapan na maunahan ng bakuna yung pagkagat mismo, baka maagapan. Pero ang order doon ay yung lahat ng 4 ay kailangan nakatali o nakakulong para at least kapag ka mag-exhibit yung signs kung sino ang mauna,
at least kita na kung gumaling o hindi na tuluyan na nagkaroon ng effect yung rabies sa kanila, ibig sabihin naagapan natin sa pamamagitan ng bakuna. Pero kung hindi naman, kasi kapag naka-in place na yung rabies at nakapasok na talaga sa sistema, lalabas at lalabas kasi yun yung simptomas. So, nag-aantay kami ng report at patuloy yung monitoring dun sa NAPSAN, pero parang wala pa namang issue na nagkaroon na ng changes ng behavior yung mga dogs doon. Isa ang hindi pakikipagtulungan ng mga pet owners sa nakikitang banta ng City Veterinary Office sa posibilidad ng pagkalat ng rabies sa lungsod. Ito ay sa kabila ng tuloy-tuloy na kampanya para sa pagpapabakuna ng anti-rabies sa mga aso at pag-spay and neuter sa mga alagang aso at pusa para mapigilan ang kanilang pagdami. Isa si Jovel sa mga nakagat ng mga asong gala. Sa 3 beses na nakagat siya ng aso, ito ang itinuturing niyang pinakamalala. Story naman yun is nag-aabang ako niyan doon dito sa may San Manuel banda. Merong doon, stray dog. Tapos may pagkain yata ako dito sa may bulsa. Parang turon yata yun. Tapos after nyon, nakita ko siya. Yung mukha niya kasi maamo na pag-stray dog ba yung ganun. Tapos nilapitan ko una. Pero hindi ko binigay yung turon. Tapos after nyon, umikot siya sa likod ko. Ginagat niya ako dito sa may likod na hita ko banda. Kasi may pasok pa yun sa school So pumasok muna ako. Tapos nung naramdaman ko na, yun, after nyon, tsaka ako nagpa-inject. Actually, yun yung pinakamalalim, yung 2023. Yung sa stray dog. As in, parang gigil na gigil siya sa akin. Target ng City Vet na mabakunahan ng 80% ng mga aso sa buong lungsod. Ito ay kasabay ng kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga barangay at pagsasagawa ng mga kampanya upang mas maging maalam ang taong bayan pagdating sa usapin ng rabies. Ayon sa City Vet, halos 20 taon nang walang naitatalang taong namatay sa lungsod ng dahil sa rabies. Pero paalala nila, hindi dapat maging kampante. Kapag nakagat ka ng aso, huwag mong baliwalain. Walang lunas kapag lumabas na ang sintomas ng rabies. Ngunit may iiwasan ito sa pamamagitan ng agarang pagpapabakuna. Despite being bitten 3 times, meron akong alagang aso still. Ang napansin ko sa kanila, most of the dogs naman, they don't attack unless otherwise aggravated. Kaya dapat, we have to be cautious na hindi sila mairita sa atin. Kahit pa sabihin natin nilalambing lang natin yung aso, hindi kasi sila nakakapagsalita. Nasasabihin sa'yo, ayoko nang niyayakap mo ko. So, we have to be cautious. Again, tignan natin yung aso ba agitated na sa atin. Paulit-ulit, kapag nakagat ka, kapag na-scratch ka, you have to take anti-rabies shot. And kapag nag-alaga ka naman ng aso or any animal, including cats, kailangan maging responsable. Hindi sila nandyan lang for accessories. You have to take care of them because they are living creatures. Ang rabies ay hindi lamang isang sakit. Ito ay isang salamin ng ating ugnayan sa hayop, ang ating pagtrato sa buhay at ng ating pakikipag-ugnayan bilang isang komunidad. Sa Puerto Princesa, ang bakuna ay hindi lang panangga. Ito ay isang panata. Panatang huwag hayaang may masawi dahil sa kapabayaan. Panatang damayan ang bawat nilalang, maging tao man o may buntot at pangil. Ang paglaban sa rabies ay hindi simpleng programa. Ito ay pangako na sa bawat pagkilos, bawat turok ng lunas, at bawat aral ng kahapon ay humahakbang tayo patungo sa isang lungsod na ligtas, may malasakit at may hangganan ang kagat. Ako si Mia Felipe, Palawan News.